God of the gaps. Ano yun? Noong unang panahon, kapag kumikidlat o kumakalabog ang langit, ang akala ng mga tao, galit si God. Pero nung naipaliwanag ng science na ang kidlat ay discharge lang ng kuryente sa ulap, biglang nawala si God sa usapan. Ito ang tinatawag na God of the gaps. Yung ideya na ginagamit lang natin si God para punan ang mga bagay na hindi pa kayang ipaliwanag ng science. Ang problema, habang lumalawak ang kaalaman ng tao, parang lumiliit naman si God sa isip ng marami. Pero ang totoo, hindi lang siya Diyos ng mga bagay na hindi natin alam. Siya ang Diyos ng lahat ng bagay. Sabi sa Acts 17:28, "For in Him we live and move and have our being." Si God ang dahilan kung bakit tayo nakakahinga, nakikilos at nakakaintindi. At sabi rin sa Colossians 1:16-17, "All things were created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together." Ibig sabihin, hindi lang siya gumagalaw sa mga misteryong di natin maipaliwanag. Siya rin ang dahilan kung bakit kaya nating maunawaan ang mga ito. Science explains the how, faith reminds us of the why. At pareho silang galing sa Diyos. Kaya huwag lang nating hanapin si God sa mga gaps ng kaalaman natin. Hanapin natin siya sa lahat, sa mystery at sa logic, sa science at sa faith. Hindi siya God of the gaps. Siya ang Diyos ng lahat. Tanong, kung mas lumalalim ang kaalaman mo, mas nakikita mo rin ba si God o mas nawawala siya sa larawan?